Yo, what up, what up, what up? Welcome to the Seven Money Podcast. You know. Hey, Oh, bigay ng 7 money drink, you feel me? Yeah. Bagong release, tsaka Yeah. ng 7 money books. We got a 7 money bag and a 7 money phone. Oh, para bang Supreme yan, pre. Okay. What we got going on, man? Wow. Papaalala nga pala yung set isa, man. Ako nga pala si Mikey's. Ako nga pala si Eric. Ako nga pala si Pretty Boy Chapo. Si Raja yo. Okay. Parang ano tayo. Kamusta kayo? How you doing, man? Si Raja muna. Say what? How you doing, yo? Kamusta na? Chilling, bro. Trying to work and shit. What about you, man? Doing good. Okay lang tayo. Chilero. How you doing, pare? You know, ganun pa din. Mikey pa din. Yung katabi ko, yun ang gusto kong kamustahin. No? Mga seryoso siya sa buhay. Oh. Hindi naman seryoso sa buhay. Alam mo, still getting that bread, you know. Yeah. Kuha tayo ng sakyang hulugan, guys. You know. Ha? Ano daw? Wala daw ng kotseng hulugan. Anyway, Tali mo. Ano ba yan? Ano ba itong libro na to, yo? about something else, man. How to... yo, you know, tangin. Wala naman 7 money. Sino si Gilly Smith? Okay. Kala ko. Juicy first book yata yan eh. Ano ba? Nga pala kay Shanty Dope. Si Uy, gago. Tangina, pre. Uy, gago. Uy, no. Nga pala yung camera mo. Tanginan to. Yo. Tangina, tatakas na para kumuha ng vape. Natalisod pa eh. Ay, nako. Mga question natin. Kahit anong question, man. Fuck. Itanong mo kay Soriano. Yeah. Joke lang. Nino. Itanong mo kay Halili. Nino ka lang. Sa'yo. Nandun sa loob ng Saan pa? loob ng ano. Uy. Sa counter. Tang na pa ba? Yo, what the fuck? Commercial break nga pala. Okay, first of all, shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan. Shoutout nga pala kay... Hold upper dyan, guys. Tandaan nyo tong mukhang to. Wag. Mayaman to, guys. Hold upin nyo to. Wag. Mahirap lang ako. Wait lang. At hanap pa yung mga... Hanapin mo lang, par. Ikaw, Raja. Si Raja. Ito, unang topic, Jiu-Jitsu. Yeah. Ano, Raja? Ano yung pinaka-rason mo kung ba't mo naisipang mag-Jiu-Jitsu, man? Yan. Sabihin mo yan, Rosa. Ay, narinig ko na kay Joe Rogan, yo. He said it's effective and shit. Shoutout nga pala kay Joe Rogan, man. Narinig niya lang kay Joe Rogan, pero ngayon, alam naman naming lahat na, deadly weapon ka na. You know? Lethal weapon, pare. Lethal weapon pala. Lethal weapon ka na. Pwede ka nang pumatay ng tao, pre. Nang yung mga ganyang ngiti. Within 3 seconds. Anong pakiramdam na kaya mong gawin yun sa tao, pre? Yo! Grabe ka naman! Podcast, ayan, Sagutin mo yun! I don't know, man. Hindi ko alam, yo. Pero like, you feel safe, yo. Like, you feel comfortable and shit. Okay. Yeah, bro. That's right. Tama yan. It brings your confidence up and shit. Yeah. That's facts, no? That's facts. Walang doon. Ano yun? Tanong mo lang. Okay, ready na yung question ko. Dahil sa pag-jiu-jitsu mo, nawawalan ka na ba ng takot? Nawawalan ka na ba, pare? There's more, like, I'm just a white belt, yo. There's more guys that's way better. I'm just starting, bro. Yung opinion ako dyan. No. But then, if you, alam mo yung na-realize ko yung punta tayo sa match
yung dun sa Jiu-Jitsu match yo. Na-realize ko puta na yung mga tao doon, makikita mo lang na parang walang palag. Di naman sa walang palag, pero alam mo yung parang normal na tao lang. No, it's not like that. Pero that means, parang tinuturo sa'yo na don't fuck with anyone. Kasi kahit anong, yun nga don't judge the book by its cover. Tang isang nakasalamin. Tang ina, binubuli mo after 3 seconds. Yeah. Yeah. Okay. Next question. O may tanong pa ba kayo? Ikaw pare. Ito na ang question natin. Wait lang, di ko makita. What is your morning routine? Hello. Ito si Eric, mga responsible to eh. My morning routine, magtimpla ng kape. Anong kape yan, sir? Kopi ko brown, 3 in 1. Kasi nakakatamad magtimpla ng separate eh. Yung magtitimpla ka pa nung kape, coffee mate, tapos asukal, di ba? Kaya mas maganda kung mag 3 in 1 ka na lang. Makes your life easier, right? Yeah. Magtimpla ng kape, maghanda ng baon, sabay pasok sa work. Yeah. Tang ina man ako. Fuck, rekta sa washroom boy. Gago, tarai man. What the fuck? Yo, come on, yo. Anong titimpla ng kape? Putang na, rekta ako sa washroom, yo. Tayo muna ako dun, sabay cellphone, yo. TikTok. Bro, I don't know, pero na tayo. Yo. Depende kung gaano kahaba yung mga video na pinapanood mo sa... No, depende kung anong oras na kasi may work ako, di ba? Siyempre, mag-alarm ako. Snooze, sabay rekta sa washroom. Tayo muna doon. Tapos bukas ng rep. Uy, gago, may adobo pa. Microwave. Bruh, what the fuck? Yoko na nga. Pitpot. Ikaw. Morning routine natin, maghatid. Tapos, workout. Tapos, yun lang. Madami pa, pero ayoko na sabihin. Shit, bro. Madami pa, pero ayoko na sabihin. Yun lang muna. I don't know, yeah. I wake up. It's early. I try to meditate, but like usually sinasakto ko yung gising ko like straight washroom, just work. That's it, bro. I don't eat breakfast, none of that. Okay. Next question. Are you an introvert or an extrovert? Diyan sa bagay na yan, 'di ba kasi meron tinatawag na yung kasi ako introvert and extrovert ako eh. Both. Pero may tinatawag doon. Ano bang tawag sa ganun? Basta may tawag sa ganun that you're introvert and extrovert at the same time. Anong tawag doon? Masturbate? Masturbate pa nga. Masturbate. Yo. Ano yung camera namin, no? Masturbate. Guys, itong cameraman namin, sabi niya quit vaping na daw siya. Tapos ngayon nangiram na ng vape. Pero yeah, back to the topic, yeah, ako, introvert and extrovert at the same time, ganun. I'm only introvert to the people who I don't know, pero extrovert ako pagdating sa tropa, man. Napakakulit ko, pare. That's true. I don't know. Feel ko, I don't know, I'm a little bit of both. Okay. You know what I'm saying? Parehas din ako. Pag di kita trip, umi-intro ako. Pag trip kita, umu-exto ako. Ano sa isa? I got no clue. I got no clue. I don't fucking know. Depends on the mood, yo. Oh, that's a good question. Maganda yan. What's the next question? I got you. Next question. Wait lang. Pipili tayo dito. What would you do if you won the lottery? Yan, maganda. 50 mil or up. 50 mil or up. Na pag-usapan ko na to sa mga tropahan ko eh. Kung tumaya ako ng loto kasama yung mga tropa ko, kung sino man yung mga na-witness sa akin tumaya ako ng loto tapos tumama ako, lahat ng naka-witness doon, bibigyan ng tigi 1 milyon.
Hey, that's mark my words, bro. Mark my words. A milli, bro. A milli. Tapos yung hindi mga naka-witness, tagi-100 na lang yung mga yun. Ayun, pang ano na yun, pang gas na nila yun. Okay na yan. Tapos sa mga kamag-anak ko, mga kapatid, yan, tagi-100,000 sila. Yung mga yan, bro. Bam. Yeah, 100K. Tapos sa mga tawag sa mga magulang ko, give them like what, 2 to 3 mil or so, milli. Give a mama a house, move them out of the hood. You know what I'm saying? Mga ganun lang. Tapos after nun, lahat na matitirang pera sa akin, move back to the Philippines, bro. Get me a big house and shit, you know what I'm saying? Get me a big ass business too, you know what I'm saying? So yeah, yun lang gagawin ko sa perang yun. Tsaka bumili ng babae. Whoa! What the fuck? Yo, I'll buy a fucking strip club, yo. I'm not gonna lie, yo. Yeah, I'm not gonna lie, yo. I'm gonna, I'm gonna buy a shit tons of strip club. Tapos yung kikitain nun, donate ko sa church. Yeah, come on, bro. Come on, bro. I'm going to heaven for sure, bro. Maganda yan. Ako naman, mamimigay akong tagpa 500 sa tropa. 500 ah. 500. Nayop. 500 lang. 500 lang. 500. Yeah, 500 lang. Nakasama man kita, wala. May 500 ka. Tapos magdi-disappear. And then, yun lang. Wala na kayo makikita. Wala na kayo malalaman. Ano sa isa? Shit, man. Bibili akong bahay na like ko and shit. Tapos, nadali yung tropa sa Dubai. Ako, like, spend some money, bro. Tapos, bibili akong G-Wagon. That's a G-Wagon. That's it, bro. That's it. Yeah, bro. I'm a simple man. Yeah, just a G-Wagon. Okay, next question. Next question. Wait. What's the most important lesson you have learned in life? YOLO! You know, there are actually countless lessons that I've learned in my life, you know. You know what I'm saying? Like parang hindi ko masabi lahat eh. Pero siguro ang pinakaisang tumatak sa isip ko, man, is never let anyone take advantage of you. Yung mga ganong klaseng tao. Kasi minsan pag sobrang bait mo na sa isang tao, like parang minsan di mo na rin ma-realize na ginagawa ka ng tanga eh. Di ba? You know, same here. A lot of lessons, but don't take things for granted, yo. Fuck, that's so deep. That's so deep, yo. Yun lang, man. Ako naman, wag masyadong mabait. At baka ikaw ay Yo, what the fuck? Yo, alayo nun gago. Alayo nun. Wag masyadong mabait. Baka magamit ka ng magamit. Tapos, don't trust no one. Ano lang, tumiwala ka lang sa sarili mo. Kay God. And, Yo. Basta yun lang. Ikaw sa Expectation, yo. Expectation, yo. Don't expect too much. Kaya ka lang malungkot kasi dahil sa expectation mo, yo. question. Wait lang, madami talaga to. Wait lang ha. Ano yun? Hindi, gusto ko yung maganda. What keeps you up at night? Ako, I'm not really a night owl, bro. I usually sleep early. Pero, yeah, I'm not gonna lie. Well, you guys know that too. Pero kapag may times na nakakatulog talaga ako no late, it's either hindi lang talaga ako makatulog or may iniisip lang talaga ako sobrang lalim. Yeah, and it's just that, pero it happens like once in a blue moon, you know what I'm saying? Me, honestly, yo, fucking YouTube, yo. Tangina, man. Daming good shit sa YouTube, yo. Panoorin nyo, mga podcast.
Shoutout kay Dog Brock. Tapos, sino pa ba? Shoutout din kay Drewski, yo. Tanginan, pupet ako dun sa gagawin. Si Drewski, yo. Ako naman, phone, saka di lang ako makatulog. Ang hirap makatulog. Ikaw, Kosa. Hindi ko alam yun. Hindi talaga ako natutulog hanggang pagod na ako yun. Basta hanggang mapagod ako yun. Okay. Yung lapit mo yung mic mo sa bunga mo yun. Okay, next question. What do you wish you knew before starting your career? Nung career mo yun. First question. What's the first question? What's the first question, yo? What I wish I knew before starting my career is to save money. Cause like before, I used to spend money on a lot of stupid stuff. You know what I'm saying? Especially on games. Yeah, but now I'm starting to invest my money. But I started late though, which is a bad thing. You can't start late. Facts. Yo. Ano yun? Ano yun? Career? I mean, I don't know. Honestly. Me. Yo, fuck. No, cause no, but you say career, that's like, I don't want to go too in deep, pero I have a job. It's not, I don't want it to be my career, so I don't know. Ako naman ay, wait, nakalimutan ko yung question. Ano career, ano daw? What thing I know before starting? Sa totoo lang, I don't even know, bro. I just keep. Doon tayo nagla-lap trip. Yung mga memories natin noon, yo. Like, I don't know, like some funny shit that happened before that we all remember, yo. Kasi parang, fuck, I don't know, yo. Ikaw, yeah. Yo, naalala nyo ng grade 10? Okay, hold on. Let me talk. Talk your shit. Alone. Yo, may kikwento kami sa inyo. You know. Nung grade 10 kami. What happened? At kami doon nagkakilala sa gym. Yup. Paano tayo nagkakilala? Yeah, word. Okay, oh, here you go. Isa, Sure. Paano mo nakilala isa't isa, yo? Actually, grade 9 pa lang, kilala ko na si Raja, man. I knew that, nakilala ko siya by way na, ako kasi nag-approach sa kanya noon una pa lang eh. Tapos, I don't know, you'll find it weird, pero tinanong ko siya kung anong Facebook niya, man. Yo! Yeah, you'll find it weird, bro. You'll find it weird. No, ako nag-add sa kanya, pare. Oo. Okay, skip. Tapos, okay, skip to the grade 10 na nung there was a lot of new faces. Okay, kids coming from different schools kung saan sila na grade 9, especially AMVC, General Wolf, Sergeant Park, some stuff like that. Alright. Tapos, nakilala ko si paring Lawrence noon by, we had the same class in Ball Academy at Tech. Tapos, magkatabi kami noon sa floor noon nung the teacher was talking, yo. Tapos, tinanong ko siya kasi, kilala ko kasi yung ate niya eh. Kilala ko yung ate niya noon. And I knew his sister from some other girl. But yeah. So tinanong ko si Lawrence noon, sabi ko sa kanya, yo, di ba kapatid mo si JP? Ito naman si Lawrence kaso nag-overreact eh. Kala mo. Yo, hold on, let me talk, bro. Let me talk. Tapos tinanong ko siya, men. Di ba kapatid mo si JP? Tapos nag-overreact si Paren Lawrence, men. Sabi niya, tungo ba't mo lalo kuya ko? Stalker ka, no? Ganun siya, man. Bro, you said that, bro. You called me a stalker, bro. Tinawag niya akong stalker, guys. Sabi ko, di naman nga ako stalker, porkit kilala ko lang kuya mo. Ganun, nakakalaro ko lang sa basketball yun, eh. Ganun. Tapos, then, that's where the rest, came. Mike, fucking, sino pa ba umano doon? Kasi si Denmark, kasama na si Denmark since grade 9 eh.
Ito, si Patrick naman, yung cameraman namin. Naalala ko to sa group chat, man. One horny ass guy, bro. Yo! For real. You show your face, yo. Yeah. Yeah. One horny ass guy. He's like that, bro. I'm not making you look bad, bro. I'm just talking facts. I'm sorry if the truth hurts, bro. Pero yeah, so yung mga nandito, ganun ko lang sila nakilala nun. Si Mike naman, I think nakilala ko to nung nung sa cafeteria kami, grade 10 yun, back in grade 10. Ang kasama ko nun, si Lauren, si Johnny Boy, tsaka si Miguel. Tapos biglang nag-pull up si Mike sa cafeteria nun. Tapos tinatawag si Lauren, sabi niya, "Uy, Mipo!" Ginagano niya, "Mipo!" Ginagano niya. Tapos biglang lumapit sa akin si Mike. Sabi ko, "Bakit Mipo tawag mo kay Lauren?" Hindi mo alam si Mipo. Sabi ko, "Sino ba yun?" Sabi ko, "Yung sa Dota." Sabi ko, "Oh." Tapos naalala ko yun, pinull out niya yung cellphone niya. Sinearch niya sa Google, "Ito si Mipo yan." Sabi ko, "Kamukha di ba?" Ganun siya, ganun. I'm like, di, para sabi ko, parang hindi naman, parang layo naman eh. You know, that's how I knew them. Doon nag-start siya kasi nagkaroon ng mga drama and shit. I'm not gonna talk about that though. Bro, fuck. You don't talk about Yo, okay. Sino ba una? Una na yung pinakabago, si Patrick, man. Na-meet ko from videography. Nag-shoot ng commercial yung tropa. Ay, commercial ba tayo sa mga ganun? Yeah, shoot ng commercial brand, you know. Tapos itong nagsabog. Yeah, ito, facts, yo. Ayun, nasa the first kami, tamang bogsa lang, tamang boat trip. Tangina ba? Yo, yeah, no way, bro. I said that, bro. Bro. So we went to the Forex, we ate. Laptop lang si Gago, you know. And then, si Raja naman, fucking same thing, grade 10. I don't remember how exactly happened. Putang, tagal na nun, yo, but I knew all these guys. Parang naalala yung napit ko sa sa gym class. Doon kita si Mipa yo. Raja, fuck, I don't know. Saan ba? Fucking, sa group friend na lang. Yeah, yo, group friend na lang eh. Yeah. Yo, fuck, sino ba? Kasi nung una ko talaga nakilala, fuck si Humphrey. Tapos nakita puro Pinoy na. Yeah, yo. That's true. Yeah, fuck, you know. Ako kay Raja, bigla na lang kasama nila, nag-pop out of nowhere. yun na isip ko. Nagpa-pop out of nowhere. Doon siya nakilala. Tapos si Mike, yun nga, nung nasa gym, ang kulit, napakadaldal. Feeling close, di ko naman kilala. feeling close. Si Eric, yun nga, doon nga sa nung tinanong ako, napaka-feeling close. Yun lang. Alam mo, bago ka pa chat na ako ng ate mo sa akin sa Ano question niyo? I don't know, yun. Si Eric, nakita ko ang grade 9 eh. Pero like, I think parang naging close nung like, I don't know, I just remember yung nasa BK, like, dun lagi tumatambay and shit. Yeah. BK or Dons? Yeah, yo. Yeah, man. Pero, pati yung basketball academy, yo. Pati basketball academy, yo. Word na, mostly. Nag-start lahat yung guys, basketball academy. Yeah, bro. All the magical things happen. Maganda yan. Question, guys. You know? I can't. Yeah. Get it straight, bro. Maganda. Oh yeah. You know, Magaling. yeah. Anyways. Yeah, fucking, what do you call that? Oh, maganda, yo. Kasi pwede bang, let's talk about, yo. I don't know. Yo, what is? Yo, word. Yeah. Well, what do you think it should be named?
No, why? Tapos nagtagalog ka ngayon. Ako. May tumatawag. Anyways. Yun yung gusto niyang podcast name. Ewan ko podcast. Anyways, stuff fucking after high school, yeah. Let's talk about after high school, yo. Fuck yeah. No. We can. Bro, I don't want to talk about high school. We're just going so fast. Okay, then don't talk about the things No, that no, no. really happened in high school. What? Yo. Like, what do you mean? Talk about conspiracy theory, man. Okay, word, fine. Ano masabi mo dong kay Ryan Garcia, pare? Yo, Ryan Garcia, he's a good fighter, you know. I like it. Yung nagkokok daw siya. No, that's what they're saying. He's using coke, yo. What is it? Yung sinasabi niyang About Hollywood and shit, yo. Huh? About Hollywood. Yun nga sinasabi nung pinunta siya yun nga yung pinost niya yon, yung sinasabi daw ng lahat naka-drugs siya, naka-coke and everything. But then he do have a coke problem, pero putang ina, sisinghot ka tas ganun yung magiging hindi naman ganun yun, yo. Yun, yo, feel ko tang ina, kilala mo si Meek Mill, yo. Si Meek Mill. Ito, conspiracy theory ko, yo. Ito, si Meek Mill, di ba? P. Yeah, Meek Mill and P Diddy, bruh. What I think, hinold up nila si Ryan Garcia, yo. Okay, tapos Yo, you know, ano mo yung kay Meek Mill sa P Diddy, yo? Hindi, yo, si Meek Mill sa si P Diddy, like, you know, I support LGBTQT community. Pero yo, this not even a rumor, yo. They, susubo daw ng edit si P Diddy for 15 mil, yo. Yo, that's what. No, he did though. He did. He did. Crazy stuff. 15 mil. Tapos si Meek Mill, nakamot ako kay Meek Mill, eh. Yo, word. Yo, ito Eric, yo. Would you give head to somebody for 15 milli? So if we're talking about, who was the guy we were talking about? Yeah, so if you were talking about PDD, and if I was a rapper or singer or something like that, and he's gonna give me a head for 50 mil just for a label? No. Ikaw yung magbibigay ng head, yo. Oh. Ito. Bibigyan mo ng head, yo? BBC. For Ikaw magbibigay ng head kay PDD. for 50 mil. I'm sucking it. I'm playing. Here. No, I'm playing. No, I'm playing, bro. So yeah, if I had a guy who has parang big reputation and shit, I would not give someone a head for 50 mil. Because you know why, yo? Kasi tangin na parang hawak na ako ng tao yung sa leeg, man. Pwede niya akong sirain anytime he wants, yo. Pag di ko pinagbigyan sa gusto niya, in one moment, pwede niya akong sirain sa harap ng tao, pare. Namuta kay Meek pero kay PDD yun, yo, sa Hollywood. There's a lot of weird shit happens in the Hollywood, yo. Kaya kung ako magiging, artista, yo. Artista, man. Sa Hollywood ako, yo. Hollywood ka? Nah, not like that. No, not like that, though. No, I'm saying, if, ito, yo. Ito, would you do it, yo? Ito yung segment ng podcast, yo. This is titled, Would You Do It? Would you do it? Would you do it? Yo, ito. Would you do, yo? May trabaho kayo. Trabaho ka, Eric. May trabaho ka. It pays 10 grand a week. Woo. A week, yo. A week. Tapos, after tax na yun, yo. Ito yung job mo, yo. Bibilangin mo yung snowflakes sa parking lot. Would you do it? 30 grand? Why would you do it, yo? Here's how you negotiate with that shit, okay? Make it 30 grand, 3 hours a day.
But nah, you gotta shoot the fuck. But you gotta finish the whole parking lot, yo. Yo, somebody coming through, man. You already know. Yeah. You already know. Yo, exclusive in the fucking building, man. You already know. What's good, baby? Di magiging. Cameraman, tangina. Dapat mga camera ka di. Nah, do your thing, baby. Ay. Yan. Wrist check. Yo, paalala ko nga pala mo, the one and only exclusive in this bitch. Battle rapper, lahat na. Chef, lover boy. What's your name and where you from? Yo! Pwede ba sumigaw dito? Yo, pangalan ko Denver. Yun lang. Grabe ka naman, nakakabingin naman yung pagsigaw mo, pre. Ito, would you do it? Fuck, I don't know. On the spot to eh. Kamusta muna si paring Denver? Yeah, musta natin si paring Denver, man. Musta buhay? What you been up to, man? How's life? Come on. Ayos lang ako yun. Hindi ako nalabas na masyado ng bahay. Po sa work. Okay. Tapos, wala hindi na ako nalabas ng bahay. Hindi na ako nagsa-social media. Ano yun? Mga negative. Negative. Hindi, totoo yun. Iwasan niyo yung laging babad sa social media, yo. Yan, nakasira yun ng utak, par. Yun, nakapalo. Pili mo yung problema ng ibang mapoproblema mo pa. Like, tulad ngayon, kung sino nagbe-break, tapos, fuck, babasahin mo lahat yun, iisipin mo, bakit sila nag-break? Like, what the fuck? Di mo naman problema yun, di ba? Tama. Oh, speaking of break. Hala. Speaking of break what? Speaking of break, yo. I'm kidding, bro. What the fuck? You can't be doing that, yo. Tangina yan. Nah. That is true, though. I feel like social media has affected a lot of us. You know, man. Minsan nakakasira nga din ng ulo yan. Kasi, I don't know. Lang. What do you think about social media, Raj? I got no clue, bro. That's why you fucking use YouTube, yo. Shout out to YouTube, man. Shout out to YouTube nga para. Bro, no, it's not the same shit. Hold on. Yo, cause Instagram, yo, Facebook, Snap, yo, that's like, parang you looking at people, like people around you and shit. Kasi mostly sa social media, it's all about flexing, yo. You know, showing off what's like, what you have, but hindi naman lahat ganun yung buhay, di ba? So, tangina sa YouTube, man. Puta ko, mapapanood mo puro random shit, yo. Mga memes and shit like that. Like, you know, don't fucking, I don't know. It's not the same, yo. The same shit, yo. Depends what you're watching and shit. Yung social media, gamitin nyo para may makuha kayong kaalaman. Like, may mga different way ng paggamit ng social media. Wag yung mga negative shit. Pangit pag negative shit yung mga kinukuha nyo. Like, na-apply nyo sa utak nyo, yo. Diba? Tama. Like, meron sa social media, like, paano, like, mag-online ng, like, yung online money, yo. Diba? May mga ganon. Tapos, like, yung iba naman, ginagamit yung social media para lang sa, yun, tulad mo sa mo, like, flex, some negative shit, kailangan i-public kahit di naman kailangan. Like, pinapaalam sa iba kahit wala naman pakialam yung iba. Like, nadadama yung iba, yo. No. DMB, parang may napapansin ako, Deep, ano yan? Ano yan? Sino bang pinaparinggan natin dyan? Sino ba? Yun ang mga gustong, yung mga viewers. Yun ang mga gusto nilang malaman. Tangina. Kahit clue lang, Anong pinaparinggan? Wala akong pinaparinggan, gag. Naano lang ako, yo. Like, syempre, mga ilang weeks, yo, hindi na ako masyado lumalabas ng bahay. Like, work. Tapos pag-uwi sa bahay, yung libangan ko is RP, yo. Yung RP, nakapagpasaya ako ng tao dun. Kasi nagla-live ako dun. Pero naglalaro lang ako like 2 hours. That's it, yo. And then sleep. Tapos kinabukasan, work. Like, RP ko, panoorin nyo. Rapid Diff.
Galing kay Eric yung page. Pero salamat kay Eric kasi binigay niya sa akin yun. Ba't Rapey pangalan mo yun? Kasi sinabi ko yun one time tapos... Hindi, yung full name yun. Ano yung full name? Hindi, nagsimula kasi yun sa ano. Like, yung Rapey is like Ray. Ray yung pangalan niya. Tapos Pinyoko. Pinyoko yung last name. So like, kayo na mag-isip kung ano yun. Tapos yung kapatid ko, si Yaka, si PJ. Wala dito si PJ eh. Shoutout kay PJ. Kapatid ko sa RP, si Yaka. Yaka, tapos Pinyoko. Yo, shoutout kay Alan dito si Alan. Yon, dito na si Allen. Yo, kung ano man ang pinag-uusapan niya. Yo, what's the word, man? Ano ba? Ano bang ganap? Ano bang pinag-uusapan niyo, par? Yo, it's your boy, Alan. Pero min tagasan ako, taga Winnipeg, pero lumaki ako sa Pasig, yo, 1600. Yes, sir. I'm just chilling, yo. Just been home recently, yo. Galing lang ako sa bahay. I was playing Valorant, and then this fucking guy, I was gonna say nigga, bro, but like... Yo, but like, yeah, man, nasa bahay lang ako. I was just chilling, you know? What's the word? Ano man? Fuck. Distract eh. Oh, yung Rapey. Yeah, so yun nga pala yun yung pangalan niya sa podcast, man. Eto, Eric, may tanong ako eh. Eto, man, like, I've been seeing you've been on social media a lot, yo. So, parang ang dami nagsasabi na masama din yung social media, yo. What do you think about social media? Well, okay. Ito Dog Brock who? Come on. No. My own opinion only. Hindi naman sa amin na masama ko yung sinasabi niya na masama mag social media. Pero kasi alam niya naman yung work ko ngayon, 'di ba? Syempre at those times wala naman ng ibang magawa kundi mag social media din, ganun like. Like parang social media is just to kill time for me, you know, and just to get memes. Para lang mapatawa ko man lang ng mundo kahit paano. Yeah, nice. Ikaw, ano masabi mo dun sa sinabi ni Eric, Kosa? Hindi, like, pwede magbabad sa social media pero kung kasiyahan or like, you know, like good vibes yung hanap mo. Pero like, wag nyo i-apply yung mga negative shit na nakukuha dun sa social media. Yo. Like yun nga kanina, like break po tayo mag-break yan. Pwede mo mura dito. Putang ina, magbe-break kayo, ipopost pa sa social media para sa fans. Wala naman sila magagawa kung paano nila mapagbabalikan kayo, di ba? Okay lang kung i-share nyo sa kanila, pero like yung ang dami ng issue and shit, yo, like naapektuhan na rin yung iba. Pero yung iba yun, ako hindi ako naapektuhan. Like sinasabi ko lang, like yun yung na-observe ko yo. Like pwede kayo magbabad sa social media, like kasi buhay nyo yun eh. Pero like, wag sa mga negative shit, wag nyo i-apply yung mga problema nyo sa shit yo. Okay, ano masasabi mo dun sa... Para sa akin, men. Yo, labelan mo yan. Yeah, makaka-copyright tayo, men. What the fuck? Yo, para sa akin, men, social media, I mean, it's been a thing, bro, but like, nasa sa'yo na yan, yo, kung papa-apekto ka sa mga nakikita, mga napapanood mo, kung madali kang ma-impluensya, nasa sa'yo na yan, pre. Di ba? Like, maraming shit every single second, every single minute. Mag-scroll ka lang sa TikTok, tangina, may makikita ka ng titing papasok sa ano. I mean, I'm just saying, bro. Tapos, pag-scroll mo, meron kang makikita mga titang makukulit. Pre, mga... Dapat hiwala yung Facebook ng mga matatanda eh, no? Putang ina. It's so weird, pero wala tayong... Nag-share ko ng memes, di nila maintindihan. Tulad nung kay Owen. Yung bata, mentong ina, ano daw ginagawa natin eh, di naman alam ni tita na random video lang sa Facebook yun, which is like, you know. Kung alam nyo yun, malalaman nyo rin, pre. Di ba? Yung mga sikat kasi, like, kunyari, gusto nila ng peaceful, mga ganun. Parang gusto nila na mabuhay ng normal.
Pero pilit pa rin kayo nagpo-post sa social media, mga siraulo kayo eh. Di ba? Gusto nyo ng peaceful, pero post kayo ng post ng nag-break kayo, nag-away kami ni ganito, di ba? Like, paano kayo magiging peaceful nun kung ipopost nyo, kung ipapublic nyo yung problema? Di ba? Ito, bobo ka din eh, puking ina mo eh. Kaya dapat sa inyo, kung gusto nyo peaceful, wag nyo nang sabihin kung ano man inaano nyo. Keep it a secret ba? Ganun ba? Yun yung ibig sila sabihin. Yeah, ikaw par, ano masasabi mo sa social media? Pare, I don't know, nasa sa'yo yun, yo. It's like a neutral shit, yo. Depende sa yun, yo. Pwede yung mainggit like, sa iba or pwede yung ma-inspire, yo. Like, it's on you, yo. Like, in a good way. Yeah, bro. Magbabad ka in a good way, wag yung mga negative shit. Okay, break muna tayo at nawawala na yung mga member. Break muna, break muna. Yo, for real. Break muna yo, break. Start that shit up, yo. Back, yo. Oh, back. Yo, ano, okay na? Oh, back at it, yo. Isang freestyle nga pala dyan, oh. Yo, podcast ko pare. Go. Itong di nanonood ng podcast. Next question. Ang sarap. Ang asim, ah. Anong next question pare, Lawrence? At sa ano, mga pagkain nyo dyan. 7 money cracklings, 7 money Sprite, 7 money Smart Water, 7 money Nike, car. Ano? 7 money. Ano bang pinagkakaabala nyo ngayon? Yung pag-ano natin. Yo, Raja. Fucking work, jiu-jitsu, gym. That's it, bro. That's it, man. Go, yo. Saan? Work lang. Work, tapos tulog, tapos work ulit. Yun nga, libangan ko yung RP, yun lang. Yun lang tumatakbo yung buhay ko ngayon. Like, 4 weeks? 4 weeks ata, 3 weeks. Mga ganun. Workout. Malapit na ako magka-work. Tapos, ano pa nga yun? Sa clothing. Kaya di na ako napag-vlog. Busy ako doon. Tapos, yun lang muna. Ako naman. Yeah. That's deep. That's deep. Na. Sige. Totoo. Yo, I was at house, yo. What do you mean, yo? I was at the crib, yo. I thought, honestly, yo, work. After ng work. Work sa kamay. Nah, but ito. So, work, pero I'm starting a new job next week. Excited na ako doon. Tangina, man. Higher pay. Yeah, it's, I'm doing receiving. So, magpo-forklift ako doon. Bubuwa. Yeah. You already know, man. Tapos, receiving, yung mga magde-deliver, pupunta sa akin, lalagay ko sa laptop. You know what I'm saying? Lalagay ko sa laptop, you feel me? Tapos sasabihin ko sa boss, hey boss, it's done now. Huh? I don't know. We'll see. They said it's fast paced, but you know, I live my life fast. Ooh! Hello. Yo, this guy said die young. Yo, chill, bro. Ano ba mga pinagkakabalan? Ganun lang din, halos parehasan din sa kanila. Work, tulog, mag-release ng clothing. Tapos, you know, still working on my spiritual stuff and like that. Oh, that's some white girl shit. That's some white girl shit, bro. How, Yo, bro? no cap, yo. Cap. What, working on my spiritual shit? Just kidding, Like, bro. what do you mean spiritual shit? I go to church. Oh. Oh, take me That's to not being. church. No. You think that's white girl shit, yo? That's not being spiritual. That's being religious, bro. Woo! Okay, no, that is true. Spiritual is like fucking more on like deep in yourself, bro. Yeah. Like you're spiritual in yourself. Ooh. You said church, right? So Yeah. you're being religious, fam. What do you learn in church though? I don't know. I don't go to church. Yo, bro, I'm don't just hold saying. it. Then it's kind of tough. I mean, yeah. Anyways, anyways, I haven't been working on it lately, so I'm off work, but like I'm still getting money, bro.
I'm still getting money, and then, yeah, yo, busy lang din ako sa sa clothing ko, man. Yo, tinatry ko rin mag-stream. If you wanna tap in, bro, just tap in. Yeah, man, yun lang, yo. Like, that's life lately. We've been chilling, we've been getting money. You know the vibes, bro. Yo, nagawa kami ng music, like mga kanta, YCD sa YouTube, Spotify. Kulang kami isa ngayon. Ako, si Mikey, tsaka si Allen, yung may tumatawag ng Ebo niya. Pero, yun, nagawa kami music, tsaka ito sila Lawrence, sila Eric, si Rajan, di ko alam kung kailan to magra-rap. Pero, wrestling, Rajan yung laban namin. Yo, bumabattle pala ako sa TRO. Shoutout sa TRO, sa Iraya, tsaka sa 604, Vancouver, Edmonton, tsaka sa Toronto, yo. Huwag mo ipopromote dito yun, di atin yun. Bahala ka dyan. Supportahan nyo sila at yung mga music nila, Spotify, YouTube, at kung saan pa gusto nyo makita. YCD sa yung buka. Period. Next question. Ito. If you fuck. Makita ko ng magic trick yun. Calculator risk. Yo, sabihin mo sa podcast. Hindi, wala yan, iba yan. Ano naman mo? Hindi, ano bang topic ngayon? Kick out Eric. Oo. Kick out. Tang yan. No, sumama ka doon kay cameraman yo. We were talking that not supposed to be in the camera, you know what I'm saying? Talk about it, yo. Don't. Come on, bruh. Let's do this. Let's save that shit for later, yo. Anyways, kung nandito pa kayo, salamat sa mga nakikinig pa din. Ngayon, simple lang kami. Galing mga batang Winnipeg, Sa mga man. umabot sa ganitong kahaba ng video, meron kayo libreng sasakyan. Tangina. Yo, yun lagay mo sa clip yo. Ilagay mo yo. Oh, sabi ni Eric, tandaan niyo yung mukhang to ha. Yung magbibigay daw ng sasakyan niya, no? Eric, kung mag... Okay na ba sa inyo yung Hot Wheels? Ayaw daw ng hot. Pre, Lupa sa paso. Ito, Eric, sabi mo mamimigay ka ng kotse. Hot Wheels nga. And then, Okay. Par? Kung wala ka sa Canada ngayon, anong buhay mo sa Pinas, tol? Ikaw. No, I'll start it. So, way back, man, nung nasa Pinas ako, like way back nung nasa Pinas. Kasi dumating ako dito 2019. Ang sideline ko noon, man, papa-ending ako. Dumating ba sa point na nangangalaal kami, nagtatansu kami, tol. Para magkaroon lang ng pera. Deadass, bro. I'ma leak something. Yung namin dun ngayon, hanggang ngayon, jumper kami, tol. Like, meron kami alam mo yung plug ng yung sa Meralco, meron ginawa yung tito ko na customize siya, men. Para siyang posse. Tapos pina-plug namin sa gitna. Oo, men. Kasi yung sa amin, dulo kami ng iskinita, tol. Tapos, bago pumasok sa iskinita, meron parang puno. Tapos sa likod ng puno, nandun yung namin, yung parang breaker namin mismo. So, ang ginagawa namin, yung Meralco, umiikot yun, nagre-reading yun every tanghali. Every tanghali, every day. Ang mangyayari, iintay namin mag-read yung Meralco. Siyempre, tatanggalin muna namin kasi jumper kami, Tatanggalin namin yung yung mismong plug nun. And then, after nun, pagtapos na mag-read nung nasa Meralco, tsaka ikakabit. And then, ang malupit pa doon tito ko, police. Damn. Diba? Sa mga nakikinig nga pala dyan, joke lang yun hindi. Tangina, yung check camera. Joke lang yun ha. Tangina,
ito Di pa tapos to, di ba? Di pa tapos, tangin naman. Di pa tapos, man. Na. But like, yun nga, yun ang ano ko doon, yung ang diskarte ko doon. Like, di ba, nagpapa-ending kami, tatanso. Minsan nga, dumating sa point na ano nang gugulang kami sa mga ano sa mga bata like ano hindi naman I mean it's kind of fair but like sa basketball pre pupustahan namin ng ano kahit wala kaming pera ganun pagka natalo kami istapahin namin pre tapos ang pinakamalupit doon pre naghahanap kami ng patay sa mga barangay namin para makapagsugal kami tol. Para mapagsugal kami, men. Yun. Yayo. That's like hood living, bro. Puta na. Pero yung parents ko OFW sila. Nagpapalilis sila every month. Pero ang ginagawa ko, like, binibigay ko lang sa lola ko. Tapos bahala na yung lola ko magsustento sa akin para kahit paano. Hindi na pupunta sa wala yung pera, men. Pero yayo. Dumating pa nga sa point na nagbebenta rin kami ng mga dubi, tol. Like, I mean, yo, like, real shit, yo. Like, kukuha. So what, bro? So what, man? I mean, buhay naman before, man. Hindi naman ngayon, yo. Di ba? That's true. But like, yeah, yo, like, kumukuha kami nun, yo. Like, 1.5 peso. Yo, yan eh. Kumukuha kami nun, tol, like, let's say, 1,500. Tapos mga bloke na dubi ang makukuha namin. So, tatlo kaming Oy. Hey, another guest in the fucking building. Yeah, man. Nate, tangin na. Namang extra po dyan. May question kami dito yun. Ay. Yeah. Tapusin yung saan. Tapusin. So like, dumating sa point na gumigit kami ng dubi na bloke, let's say 1,500. Tapos 3 tao kami doon, yo. Mangyayari, hahatiin namin yung dubi, tapos doon namin i-make yung profit, man. Like, gagawa kami ng, kung alam niyo yung mga nakatibag na dubi doon, pre. 100 kada plastic, yo. So kami, makakagawa kami ng, let's say, 10 tibag, bebenta namin ng 100 yun, yo. 1,000 na yun. Profit namin each, yo, let's say, like, 400, 300 each person. Makamake kami ng 400 extra, yo. Ayun na yung profit namin, yo. Yeah, man. In short, pre, muntik na ako matukhang. Yo, hustler ako dati, man. Ikaw, tol. Pakilala mo na. Eto muna, may bago tayong guest. Pakilala ka? Kamusta ka? Hey, what up? Shoutout palagi sa 7 Money, 2 Fly, Burnout sa place, you know. Ako nga pala si Deez, representing Elements, Peg City Boys. You already know. 204, palagi yan. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga tropa nandito, yo. What's up? Kamusta? Saan ka nang galing? Shit, man. Kamusta ako? Biglaan na podcast. Kala ko hindi na matutuloy. Nakahiga lang ako kanina pero galing ako ng shop, gupit. Tapos, rekta na dito, man. Let's go. Okay. Next, Eric. Sabihin mo yung story mo. Okay. Yung tanong muna. Ang tanong is, kung wala ka sa Canada ngayon, anong buhay mo sa Pinas before? Before and then... Actually naman, bago ako mag-Canada nun, men, hindi naman kasi ako lumaki sa, hindi man ako tumanda sa Pilipinas. Kumbaga, I was born and raised in the Philippines, pero hindi ako tumanda sa Pilipinas. So, ilan taon ka ba dumating dito? I was 12, bro. Oh, that's pretty Yeah, that was pretty early, pero kaya hindi ako nakaranas masyado ng mga bawal sa Pilipinas, man. Kumbaga, ang naging dul ko sa Pilipinas, maging sakit sa ulo ng magulang. Bad boy. Yung tipo na pag-report, yung report card din na sa school, hindi ayaw kapag hindi mo sa ganon.
Di ba sa ganun? Ayaw, kapag, Yung elementary ka. yun nga, oo nga. Yun nga, kapag yung, kasi usually kasi, wala magulang ko sa bahay namin pag weekends eh. Kasi usually weekends ang pick upan ng report cards eh. So, usually ang kumukuha ng report cards ko, mga kapatid ko. Dumadating dun sa point na ayaw ibigay ng mga teacher ko sa mga kapatid ko report cards ko. Kasi nga, ang gusto na kausapin, magulang ko. Kasi nga dahil sa mga pinagago ko sa school noon, yung mga nagpapaya ako ng babae, yung mga ganun. Pero not in, not in a, no, not in a romantic way though. Nagpapayak ng mga babae, ganun. No, not in a romantic way though. Like, alam mo yung parang nagtitripan ko lang yung mga babae, mga ganun. Tapos yung mga, kasi yung mga, may mga ibang nakakawal sa akin, yung mga, yeah, we would chill. Tapos yung mga pinagagawa ko na outside school na may mga nakita sa akin mga klase ko, sumbong ako sa teacher, sumbong ako sa mga magulang ko. Men, sasabi ko sa inyo, yung lugar namin sa Bulacan, men, punong-puno ng mga snitch, men. Sa akin, kaya... Hindi, pero sa amin as in, pare, ang lala ng mga snitch doon, men. Sa Bulacan, pare. Snitch yo, like, anong klaseng snitch yo? Like, gano'ng kalala, pre? Like yung di pa nakakalipas yung isang araw, men. Makakarating sa magkamag-anak mo yung issue, men. pero yeah, in long story short, wala akong masyadong nagawang mga bawal sa Pilipinas, men. Pero kung wala ako sa Canada ngayon, siguro ba naging lang ako doon patapon ng buhay ko, men. What the fuck? Ako nga pala si Mike. Yo, lumipat ako dito, gano'n na din. Medyo bata pa. Pero yeah, I remember nung elementary, man, tanga na yung office, yung tambayan ko dati. Makulit pero yo bro, fuck man. Well, pero yeah. Tapos may computer shop kami sa amin. Lagi ako nagbabantay ng computer shop dati. I was getting money. You feel me? Tapos mangungupit lang. Shoutout dad. Shoutout dad. Oo. Computer shop po, tangay na oh. Shoutout sa tatay ko. Yun oh. Ano men, tangay na kukuha ko pre 50 pesos, tangay pantusino ko na yun oh. Sarap! Tapos, yeah man. Yun, ganun. Yeah. Ako naman, nung bata pa ako doon, sa amin, makulit, tapos video games, di mawawala yun. Tapos, yun lang naman, madali lang naman ako kausap. Like, ano ka sa Pinas, yo? Yeah, ano ka dapat kung hindi ka nandito, pre? Like, sa tingin mo, ano ka? At magiging ano ako, Magiging doktor ka ba? basagurero, for sure yun. Sagulero? Kasi sa Pinas pa lang, nakipag-away na agad ako. Kahit ano lang, aya-aya lang, yun lang. Yo, ako naman is anong buhay ko sa Pinas kung wala ako dito? Siguro kumbaga diskarte pa rin dahil kahit saang parte naman ng mundo, kumbaga like didiskarte tayo. Kahit anong diskarte siguro yun. Basta wag lang sa illegal, you know what I'm saying? Depende na sa inyo yun kung trip nyo yun, man. So, pero yeah, diskarte pa rin siguro. Hahanapin ko pa rin siguro yung diskarte kasi yo man, if we don't got no money, man, walang happiness, man, di ba? Kumbaga, kailangan din natin magkapera para gumalaw din yung mga dapat nating goals eh. So, yeah, siguro, diskarte pa rin. Kahit ano sigurong diskarte. Buti pa to, matinong sagot eh. Yun yung kinuwento buhay niya eh. Hindi, ano pa naman to? Sinagot mo ba kung anong ka sa Pinas ngayon? Like sa tingin mo? No. Yo, kung nasa Pinas pa ako ngayon, I'm probably fucking in uni or something. I don't know. Sa akin, siguro work, tsaka kumbaga nagtitinda sa business ng tropa kasi may tropa ako dun mga yun siguro akin. Pero nung umalis kasi ako dun, like, isa akong suwail na anak na palamunin na hindi alam kung saan pumunta yung buhay. Like, yeah. Tambay, puro ganun na ako dati. Pero sa tingin ko ngayon, kung nasa Pinas pa rin ako, kasama ko yung mga tropa ko, makakuha kami ng pera, ganun. Ayun lang. Di ko alam yun. Dito nga, di ko na alam ginagawa ko.
You know, man, I don't know, tambay and shit, basketball. Pero sa work, di ko alam yun kung ano na yun. Yo, question mo par. Kaya ayaw ni Patrick kasi nakuha na niya yung gusto niya. Di ba kanina, speaking of diskarte, may tanong ako. Anong tanong mo? Para sa'yo, diploma o diskarte? Yo, lo. Ito. Double D. Narinig ko na yan before. Anyways. Yo, diploma or diskarte? Ikaw muna. Ha? Diploma or diskarte? Diploma o diskarte? It depends kung paano ka lumaki, tol. Para sa akin, diskarte, men. Kasi sa diskarte, tol, mas marami kang ways na pwede mong tuntunan, kumbaga. Kasi each move pwedeng mali, tapos may matutunan ka. Pwedeng tama, tapos move on forward. Pag sa diploma naman, tol, kailangan focus ka kasi kailangan makuha yung diploma mo. Type shit. Feel me? Yeah, I feel you. Yeah, bro. That's it. Okay, Eric, ikaw na. Yeah. Para sa akin, parehas, men. Yeah. Okay, fine. Para sa akin, diploma. Kasi knowledge is everything eh. Yeah, that's true. Kaya diploma ako. Pwede kang mag-aral muna, kuhanin mo yung diploma mo, tsaka ka na dumiskarte. Ang Hold on, bruh. Bro, come on, bruh. Come on, bruh. Come on, bruh. Come on, bruh. Pero yun, para sa akin, diploma nga kasi knowledge is everything. Pwede ka na mag-aral ngayon, get your diploma, tsaka ka na dumiskarte. Ang diskarte naman, di naman mawawala yan. Pwede mo naman gawin yan anytime eh. Kasi sa mundong pinaninirahan natin, di lahat ng tao nagiging negosyante. So ang pagkakaroon ng diploma, ano yan, kumaga plan B na yan. Kasi may mga tao rin nga naman na yumayaman dahil sa diskarte. May mga taong may mga diploma pero hindi yumayaman. Mga ganun. Ako para sa akin, diskarte syempre, man. Kasi depende rin sa tao. Kung gusto magpapera, diskarte. And kung may gusto kong trabaho na gusto mo talagang gawin, wala kang paki sa pera, diploma. Pero gusto ko yung pera eh. Okay. Yep. Kung ako naman, diploma. Kasi mahirap explain eh. Pero nakita nyo, lahat ng mga magaling dumiskarte, hinahanap nila yung may diploma kasi sila nga may knowledge na. So kung unahin muna yung knowledge, hindi ko na kailangan maghanap ng hindi ko na kailangan maghanap ng may knowledge kasi nasa akin na yung knowledge eh. O, di ba? Ganun lang. Diploma o diskarte, men. Tulad nga sabi ng tropa, yung diskarte, nandyan lang siguro yan. Which is, depende rin kasi sa tao eh, kung isa ka sa pang-diplomahan na tao ba, na kumbaga, gusto mong i-raise up yung bar mo as a tao na, or as a human na kung gusto mo tingin ng tao sa'yo mataas, siguro papunta ka sa diploma. Pero, depende kasi, pwede kang dumiskarte para mag-aral ka para makakuha ng diploma or unahin mo yung diploma tapos on the side diskarte. Depende kasi sa sitwasyon nung tao rin eh. So siguro both ako, pero kung tatanungin ako sa sitwasyon ko ngayon, siguro diskarte kasi hindi naman ako pang diplomahan. So you know what I mean? Kaya diskarte, man. Sa akin naman, diskarte o diploma. Siguro dito sa Canada, diploma. Kasi yun yung mga hinahanap, tsaka pag nagkaroon ka ng diploma or napagtapos ka ng pag-aaral, mas malaki yung makukuha pera. Mas mabilis ka makakahanap ng trabaho, sila yung maghanap ng trabaho para sa'yo. Pero kung diskarte sa Pinas, kasi hindi naman sa pag-ano, pero yung mga may diploma sa Pinas,
fuck, ang hirap makakuha ng work. So, like, para sa akin, both yo. Kasi dito, both. Kasi ano eh, like, kumbaga, hindi ka magkakaroon ng diploma kung hindi ka rin didiskarte, di ba? Kaya yun. Kaya yun lang ano, I mean, like, pwede mo i-apply sa sarili mo yun parehas, pero, para sa akin, parehas. Meron lang ako i-adapt. Kasi dito sa Canada, kahit sa abroad, kailangan mo kumuha ng ano eh. Pwede kang dumiskarte lang, kumbaga okay yun, pero kasi minsan, you don't make the rules, man. It's the government, di ba? So parang para ka makapag-make more ka ng madaming papel o pera, kailangan mo nung certificate o diploma na papel din. Kumbaga, you gotta get that paper to get that fucking paper, man. You know? Yun yung meaning ko, yun yung meaning ko. Dito sa Canada. Yun yung meaning ko dito sa Canada. Kailangan mo ng diploma. Kasi yun yung may hinahanap ng mga tao dito para magtrabaho sa like, wala na silang hanapin kasi nga may knowledge ka na. Fuck yo. Diploma or diskarte yo. Tingin ko diploma muna yo. Like pag may maganda ka ng trabaho and shit, parang mas madali na dumiskarte kasi may pera yun yo. Pero like, both yo. Like, Kailangan yung both. yeah yo. Yeah yo. Wait lang. May adre na ako. Sa kapag pinili mo kasi diskarte, tapos na-failed ka, ang next step mo niyan, paano ka aangat? Kung may diploma ka naman, na-fail, gusto mong umiba ng job, pero different makakuha ka pa rin, di ba? Basta both din ako yun. Hindi. Kasi, kumbaga, like, unahin mo yung diploma dito sa Canada. Kasi like, yun yung para magiging stepping stone mo para magkaroon ka ng pera malaki. Then, tsaka didiskarte para ikaw yung boss. Like, parang ikaw na yung, kumbaga, pagkatapos mong diploma, kung may diploma na, pagtapos ka, syempre, mag-work ka sa iba't ibang company and shit. So, pag nakakuha ng malaking pera doon, pag okay ka na tingin mo, diskarte na yung sunod. Kasi like, kumbaga, ikaw yung worker dati, tas ngayon, ikaw na yung gagawa para maging, kumbaga, ikaw yung gagawa ng way para ikaw na yung maging boss. Kaya like, diploma muna bago diskarte. Dito sa amin. Yo, may tanong ako kasi, di ba, diploma o diskarte. Kumbaga, sa sitwasyon nyo ngayon, ano yung ginagol nyo ba na parang ginagol mo ba yung di diploma ka ba na para syempre kasi ang diploma, syempre, kukunin mo siya as a profession tapos magkatrabaho ka sa profession mo kasi diploma mo yun. Pero sa diskarte kasi pwedeng parang branches ng puno ba. Pag malupit ka dumiskarte, kaya mong pasukan ng kahit anong diskarte kumbaga mapa good ways, mapa bad ways or 'di ba? Yung mga ganun, ano ba yung ginugol nyo like sa ngayon? Like right now, hindi kita ako to. So sa sitwasyon ko ngayon, pre, sa totoo lang, iniisip ko pa kung like, let's say, kung anong profession ko. Which is kind of hard for me kasi wala akong mapili na parang parang para sa akin tong trabaho na to, which is like to the point na indecisive na ako kung anong kukunin ko. Pero sa totoo lang, pre, mas pipiliin ko pa rin magkaroon ako ng like diploma. Para sa akin, ano man tawag doon? Kasi right now wala talaga akong like wala maisip na profession. Kaya hindi pa ako bumabalik sa school, and then nag-i-stay lang ako sa work. Habang nagwo-work ako, iniisip ko kung ito ba yung profession na para sa akin, kung bibigyan ko ba ng try, like type shit, you know? Kaya at this point, pre, wala pa talaga akong alam na profession type shit. Yeah. Next. Love song yun eh. It's already March, bro. Like, you know what I mean?
Kailangan kasi minsan tumatapon ng tugma yung month dun sa amin. February. Ako sa namin dun, February talaga. Tangin na kasi to, ayaw pa Kumbaga nakikisakay lang din naman ako eh. Nasa kanya na buong araw eh. Yeah, you do. Madami naman kayo bala eh. Meron kayong mga bala, di ba? Okay na yun, pili kayo isa dun. Kasama to sila. Abay na rin ganun. Ganda nga kayong tol eh. Nakita ko nga yung video nyo, man. Dapat. Pwede rin ako mag-direct tol eh. Para magbigay ako. Sayang yung sa... mag-board kayo niyong daloyo. Pwede ako mag-direct tol eh. Yo, Patrick, si Nate nga pala yo. Nakilala kayo. Yun yung nagre-record sa amin. Pwede kanya tulungan nyo pag di-direct. Kinontak nga siya na niyo. Diego, tinuntak ka ni Diego. Baka, Nagpapagawa sa'yo? shooter ng para sa Papagawa? namin. Anong kanta? Sa Roma na tagayin mo. Ha? Sa kasalanan. Hindi na. Parang gagawin natin tol. Alam mo yung parang praise the Lord ni A$AP Rocky. Magkakaba kami ng lugar. Angas nun. Doon kami doon. Kasi siya, mag-shoot sa Edmonton eh. So ako, Sa Edmonton, si ano ngayon? di naman pwede na dalawa kami ni Wesley nandito kami, mag-shoot kami, magkatabi kami, di ba? Kumbaga, Zero. shoot ko si Tropa sa ibang lugar na hindi masyadong halata na sa Winnipeg. Tapos mag-shoot ako dito sa ibang lugar na, kumbaga, para magkakahiwalay yun. Hindi, papapanood ko sa kanya yung kay Angel tsaka kay ano yun. Yung alin? Yung kay Angel tsaka sa taga-Pinas yun. Papanood ko sa kanya. Yung kay Tino? Yeah, maganda rin yun, yung kay Tino. Papanood ko sa kanya. Yeah, yung kay Tino. Alam niya rin kung ano yun. Kasi, Tangin par. kasi gusto niya, nag-record kami kagabi, sabi niya, meron dapat ilalabas muna bago yun. Tapos sabi niya, ang angas niyan. Labas na natin ng God, music video. Ang ina mo sabi ko, di pa nga ako natutulog, music video na ako. Putang ina, naka-record lang natin eh. Yeah, to, pagka ano. Kasi na-ano ko naman yung Instagram mo, di ba? Oo. Nakuha ko na rin naman eh. Yeah, record na. We back. Okay na? Full charge? Alright, man. Last battery? Fuck. Ilang minutes ang isang battery, oh? 30 minutes. We got 30 minutes, man. It's 8:36, yo. So, One hour and a half na yan? Holy fuck. Sure, what the fuck? Tanga na. 30 minutes na lang. Tara. Ano yung tanong? Ay, kay Eric. Question. Yo, so nag-uusap na rin naman tayo about sa discarded diploma. Question ko lang is like, kung sa sitwasyon mo ngayon, ano yung ginugol mo in 2 years, 5 years ba? O kumbaga, ginugol mo ba na magka-diploma para magka-profession? Or ginugol mo na dumiskarte ka para maging businessman? Para sa akin kasi, ginagamit ko yung pag-work ko ngayon para magkaroon ng diploma. If I did have a diploma, gagamitin ko yung profession na yon para makadiskarte. Kumbaga mag-iipon ako ng pera tapos ipang didiskarte ko na lang. Ganun na lang yung gagawin ko. Kasi I'm the type of guy who happy-go-lucky lang naman din naman ako eh. Kahit ganun lang, basta kumita ng pera, ganun. Pero hindi ako kakapit sa patalim para kumita ng pera. Ako naman, for the past 5 years, focus ako sa diskarte, man. Papasukan ko kahit no homo. But yeah, man. Yeah, we all about get money, bro. Fuck. Sa akin naman, ginugol ko diploma kasi nakapagtayo-tayo na rin naman ako ng dire-diretso yung consistency na lang kailangan ko. So, naman na ako, diploma para kahit papaano safe sa mga tinitake kong risk. Kung ano mang risk yan. Damn, bumalik sa akin yung question, man. Fuck. Pero yeah, siguro, dahil sinabi ko na nga rin kanina, hindi nga kasi ako pang A+ ba na student. So, alam mo yon, kumbaga, minsan tanggapin mo rin yung yung ground mo as alam mo yon, yung limit mo na minsan wag mo i-push yung sarili mo to the limit na hindi ka naman talaga para doon. So, siguro yung sa akin, men, diskarte siguro para magka-negosyo, ganun. Kasi parang,
minsan kasi mga nakikita ko rin sa mga social media na big names, nasa business side sila eh. So, yeah, siguro, gugol ko yung diskarte, men. Kumbaga, 4 years ka magdidiploma, sa 4 years kong diskarte, siguro mas nakaipon na ako ng mas malupit nun, parang ganun. Sa akin, ngayon, ano ulit yung tanong? Like, ano yung ginagol ngayon, right? Sa akin, para sa akin, like, ang tinatry ko ngayon is like, pagsabayin ko silang dalawa, like, habang kumukuha, like, lahat naman kami, kung baga, pag nag-aral kami, like, may work pa rin, di ba? So, like, parang yun, parang pagsasabayin ko sila parehas, like, kumikita akong pera habang nag-aaral, parang ganun. Kaya, yun nga, yung sabi ko kanina, kumbaga, magiging, like, stepping stone yung pagkuha ng diploma para makakuha ng maraming pera, di ba? Dito kasi sa Canada, like, yun nga, yeah, pwedeng both. Pero like, yung diploma kasi is mahalaga. Siyempre, hindi lang para sa ano, like, kahit sabihin na natin na ano, kumuha ng diploma para kumita ka ng maraming pera, hindi lang rin para sa ganun. Parang may gusto ka rin patunayan sa sarili mo na kaya mo, like, di ba? Parang ganun. Yung kaya mo mapagtapos, yeah. So, ang goal ko ngayon is like, pagsabayin sila, ganun. Kaya mag-aaral ako this year. Ang aaralin ko, pagpapatuloy ko yung culinary ko. Pero, yung kasing work ko ngayon kaya yun talaga yung, like, kumbaga passion ko. And shit. Ulit yun yun. Anong goal mo ngayon? Kumuha ng diploma or dumiskarte yun? Yung goal ko ngayon. Ngayon na hanggang in future. Yeah. Alright. Yung gusto mong i-goal sa 2 years or in 5 years? Right now, mag-work na ako sa fucking, I don't wanna say it, but like, I'm gonna have a evening shift so I can like, start working on the morning and shit. Like, dun ako mag-ano nung other shit ko, para balance siya, yo. So, like, I'm working on both, yo. Uy, yung next question nyo, par. Nga pala, may bago dating kami, si Andre. Yo, pakilala kayo. Bagong tropa namin yan. Where you from? What's your name and where you from? Kilala mo sarili mo, tol. Lapit ka, lapit ka. Hello? Kakadating ko lang galing Superstore. Hello, hello. Kakadating ko lang galing Superstore. Yan. Ako nga pala si Andre Katig. Y'all can call me AD for short. Alright. Call you Y'all can call me AD for short. Oh, wrist check. Ako yung the Rizzler. Kita nyo yon, tropa naming lover boy. Yeah. Next question. Last question. Tayo na. 8:42. That's like an hour. Tayo na, matagal na ba kayo? Last question, man. Or araw na. Ano ba, may naisip ko ba? Wala na. May mga sulat ako dito pero next Fuck. to para sunod-sunod. Mag-outro lang. Outro, man. Ayan, sinate. Meron ba akong isang di naman siya tanong pero kung kumbaga like kung ano yung like yung idea ba na kasi kung di nyo alam lahat kami halos dito is we're making music, man, you know. We're trying to make it, man. Kahit nasa Canada kami, kahit nasa pinaka low level kami ng part ng Canada sa Winnipeg, Manitoba, man, you already know. So parang yun nga kasi we're all making music, 'di ba? So kasi parang ano ba yung natin na magme-make pa ba tayo ng ng moves para sa music, mga ganun. Like imbes sa diskarte tsaka sa diploma, like magme-make pa ba tayo ng music, yung mga paparating na mga shit nyo, mga ganun, mga shit natin. So ngayon, man. Kasi YCD, oh. Ngayon, I don't know. May yung studio, naayos pa kami sa studio, but for sure, man, this year, kompleto na, oh. May PD Quest kami sa likod. You already know, yo, may shooter na kompleto na, man. We fucking going hard this year, yo.
No homo. No homo, no homo. But like, yo, right now, I mean, pare-parehas naman tayo to. Like, may mga, like, day job tayo kung tawagin. Tapos, may mga time na kailangan tayong gawin. Let's say, like, errands and shit, Like, adulting type shit. And, minsan, may mga, like, pagka may free time na lang tayo, tsaka tayo nagkikita. Pero, no. The thing is, pagka pinlano namin yung gagawin namin na, like, yo, tol, tara, kailangan natin magawa to type shit. Andun agad kami, men. Pero yung iba, kailangan umuwi. Ay, parehas lang ba natin? Sino madalas? Ano ako? What the fuck? Na. Wait lang. Na. Hindi pa ako tapos, men. But like, yo, joke aside, men, yun nga. Joke aside, men. Ayun nga, kapag like pinlano namin na, yo, tol, tara, gawin natin to. Pak, andun lahat, pre. Like, kahit na may ginagawa sila, na gagawin pa rin natin ng like yung time na, yo, we gotta make this shit, Like yung sinasabi na sa sarili natin na, uy, pre, parang dati iniisip lang natin na gagawin natin to. Ngayon, putang ina, may mga equipments na tayo. May shooter na. Like, yo, remember yung bahay nyo? Yeah. Hindi nyo alam, tol. Yun nga. Yo, tangina, mag-scroll down kayo sa 7, Pretty Boy Chapo. Kita mo doon, tangina. Ang asim pa doon. Hindi, bago start yung like para sa akin, salamat kay Angel. Kay Angel. Kasi like hindi ko like matutuklasan na like meron pala akong kumbaga talent magsulat ng kanta, magsulat ng battle kasi nag-start kami ng 2023. Last year. Biruin nyo, last year, this month or last month? Last month yung natin, di ba? Isang taon na. Yeah. Parang February last year, doon kami nagsimula, like first perform namin, ganun. Tapos simula nun, like tuloy-tuloy yung career namin like whole year, like whole 2023. Tapos ngayon, like ako, kumbaga natutuwa rin ako para sa sarili ko kasi nagawa ko yun sa loob ng isang taon, like nakapag-travel ako ng buong Canada dahil doon. Kaya salamat sa iyo, Angel. Ayun lang. Tsaka supportahan niyo yung music namin na na paparating. Ano nga yung title doon sa hindi, may nagawa na kasi kami. Like yung kung alam nyo, yung ka-drop namin is nag-drop kami ng Lil Ho. Check nyo sa YouTube, tsaka sa Spotify. Ka-drop lang namin nun. Tapos may paparating ulit kami na yung Wasak Part 2. Yeah, tsaka Playa. Pero yung Wasak Part 2, abangan nyo yun. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, Angel. Di namin magagawa yun kundi dahil sa iyo. Kaya, malayo utang na loob ko dyan sa taong yan. Tsaka, ayun, supportahan nyo kami, YCD, Young and Chasing Dreams, sa IG, Spotify, YouTube, tsaka sa Facebook. Kaya supportahan nyo rin sila, mga Peg City Boys, kasi like, tinanggap nila kami dito. Yo, ako, about sa music, tinatry ko pa rin na laging sumakay sa mga gustong kumulab at tinatry ko rin na magsulat ng mga solo ko kasi parang mas malakas yung aura mo makipag-collab pag meron kang sariling may sarili kang aura ba, parang ganon. So, tinatry ko na makapagsulat ako ng siguro 3 na solo this year kung kaya. Yun yung goal. Pero yeah, men, like abangan nyo palagi itong mga bata na to, men. Tsaka laging salamat sa mga OGs na tumanggap sa amin sa rap music, sa hip hop, sa mga tao na na bumubuhay din ng hip hop dito sa Winnipeg na hindi lang kami, men. Hindi ko na kailangan pangalanan kung sino man yung mga yun, men. Alam nyo na kung sino kayo. Big deals. Alam nyo na sino yung nasa mga big deal, men. Sila Angel, sila Kuya Bamboo, sila Kuya Gilbert. Alam nyo na kung sino yung mga yun, tol. Mga OGs. Yeah, shoutout palagi sa inyo and
tol, lagi pa rin kami magme-make ng music kahit tumandaan na kami, men. Yun lang. Supportan nyo Elements, men. Peg City Boys, YCD. Shoutout kay Seven Money Chapo. Palagi sa Burnout din, sa place. Maraming salamat, Kuya Mike, Kuya Primo, you already know. And supportan nyo mga paparating na events, man. This summer, 204 Winnipeg, you already know, man. Salamat. Yo, yung ano, yung alin. Ending. Ah, yeah, tapos last na to, magbababay na tayo. Yo, peace out, gang. Follow nyo kami sa IG namin. Lalagay na lang namin. Seven Money Chapo. Tapos, word. May hintayin tayong isang tropa papasok dito. Patingin nga kami ng shit mo. Sunod ka dun kila, no? Yo, thumbnail yo. Gusto mo gumawa ng thumbnail? Yo, gusto mo gumawa ng thumbnail? Thumbnail. Anong thumbnail? Yo, thumbnail! Yo! Pwede, pero mas maganda pag pinicture ang video. Para, kasi sa video, pag ano tayo lahat, pag pinost mo, malabo yun. Nakalimutan ko rin banggit yung Seven Money Chapo. Baka naman. Yo! Sayang sa... Yo, it's all good. Ano ba? Yo, picture tayo yo. Thumbnail daw yo. Tumbling. Tumbling. Ang ina may inumin ka dyan, Chris ah. Come on, man. Sama na, real quick lang yun. Timotons, man. Ito malapit sa 7 Money Drink. Siya pala may Hindi sponsoran kaya. Hawakan nyo sa... Hindi kita par. Hindi kita. Hindi talaga makita yan yo. Sa mga Chris. Yo, mag-count ka naman. Hindi pa, naka-video to. Oh, okay na pala yun eh. Okay na? Kasi sa video makukuha na yun.